Kasi ang sinumpaan nilang tungkulin, alam mo, ang sinumpaan tungkulin ng ating mga AFP, PNP, to protect and to serve. Sino ba ang sinasabihan doon sa kanilang motto? Yung slogan na to protect and to serve. Sino ba? Yun ba ay naka-address sa Pangulo? Naka-address sa mga congressman? Naka-address sa mga senador? Diba hindi? To protect and to serve Filipino people. Sworn. Sumumpa na ipagtatanggol ang kapayapaan at ang seguridad ng bansang Pilipinas at ng mamamayan nito. Yan ang duty and responsibility and the principle of AFP and PNP. Ang proteksyonan ang kalagayan ng ating bansa. Ngayon, kung may nagaganap na ganyan, wala naman silang direktang kapangyarihan, pero meron silang karapatan na magsabi na sobra na itong nangyayari sa atin. That is a very big question mark. Kasi ang alam ko sa isang pinapalitan o pinaplanuang palitan, dapat yan merong grounds for replacement. What is the grounds for replacement? Number one na dahilan, incompetent. Kapag hindi ka incompetent doon sa nagaganap na pagpapahiring mo o pagpapaimbestiga mo, why not napalitan? Pero hindi dapat biglaan yan. Dapat yan na pag-uusapan muna bago magpalitan. Katulad nga nung nangyari sa Senate President, biglaan lang yan. Walang alingaw-ngaw yan, wala man lang naramdaman ang tao, bigla na lang nagkaroon sila ng voting to replace Senate President Chis Escudero. Ngayon, kung pinaplano nilang palitan itong si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, medyo ano yan, bro, big question mark yan. Dahil ba sa napaamin ni Senator Marcoleta, si Contractor Diskaya? At natatakot na sila na magkaroon pa ng mas malalim na digging the investigation. May kulay ito kasi para sa akin, huwag nyo na pinaglalaruan ang isip ng mga viewer o ng mga tao o ng mamamayang Pilipino. Masakit sa ulo. Puro politika ang pinag-uusapan na, nakita nyo, very sincere si Senator Marcoleta na matuntun kung sino ang pinakaugat ng korupsyon dyan sa DPWH Flood Control Ghost Project. Saka naman nila papalitan? Anong dahilan? What is ground for replacement of present chairman of Blue Committee Ribbon? Ano? Kaya yan sa nakikita ko is big manipulation for the result of the investigation. Ano yung opinion mo naman doon sa sa mga inihayag ni Diskaya na yun nga sa mga revelasyon niya ay nadawit na dito ang ilan sa mga pangalan ng mga kongresista and pati yung pangalan ni Martin Romualdez and Saldico. Kung yun ang katotohanan, kasi ako para sa akin, opinion ulit. Wala ako dito ang itong pahayag ko na ito base sa aking opinion, base sa aking paniniwala, at base rin sa aking obserbasyon. Yang pagpapahayag ni Contractor Diskaya na yan, ay may katotohanan yan para sa akin. May katotohanan yan. Kasi, bakit ko nasabi? Hindi basta-basta magbabanggit ka o magne-name drops ka na ang mga involved ay matataas na tao talaga. Ang nangyari kasi naipit na masyado itong si Contractor Diskaya, ipit na siya. At bago siya malubog sa kumunoy ng kagipitan, kailangan natake niya kung sino man ang talagang tunay na responsable sa nagaganap na ghost project na DPWH. Dahil yun naman ang katotohanan. Para sa akin, totoo Kasi ikaw, sino maglalakas ng loob na banggitin mo si Speaker Martin Romualdez? Sige nga, banggitin mo si Saldico, na alam mo naman na matitinding mga congressman yan. Ibig sabihin, inilalagay niya na lang din ang sarili niya na kung ako'y maiipit, lahat na tayo. Lahat na tayo, ba't ako lang? Nakinabang kayo, ako nakinabang, lahat tayo, sama-sama. Yun ang nakikita kong idea ni Contractor Diskaya para ilabas ang katotohanan. Pangalawa, may konting persentahe ng konsyensya. Na konsyensya na rin dahil siyempre, ikaw ba naman yung maipit sa isang kasalanan na biktima ka lang din. Sa totoo lang, yung mga contractor, yung mga district engineer na yan, mga biktima yan ng mga kurakot na buhaboy. Hindi sila talagang tunay na salarin dyan Bakit ka mo? Ano kapangyarihan nila? They are not government official. They are private.
Ano kapangyarihan nila na ang isang proyekto ay mamanipula nila o makurakot nila? Merong pumipirma dyan na mataas. Merong nag-approval dyan. Bago lumabas ang budget, may approval yan. Meron kang sinasubmit na ito ang proposal project. Proposal pa lang nga, meron ka ng requirement eh. Lalo na kung approved project yan. May completion of contract. Doon pala sa completion of contract, malaki ng anomalya dyan eh. Dahil natapos ang proyekto. Pag chinek mo in actual location, wala naman palang proyekto. Pero sa completion, tapos. That is considered ghost project. At kawawa ang mga contractor dyan. Kawawa ang mga district engineer dyan. Dahil sila ang napeperwisyo at napapahamak sa mga tinamasa nilang magsama-sama silang nakinabang dyan. Ang dapat kasi na ginagawa nila dyan, ang pondo gamitin sa tamang proyekto. Wala nang kupit-kupit. Kumikita naman kayo sa project. Bakit kailangan nyo pang kunin ang kabuuan at walang project? Di sino magsasakripisyo? Mga mamayang Pilipino. Ngayon sino nahihirapan sa baha? Di ba tayo? Sila nakakadila? Kaya, yan payag ni Diskaya na yan, ni contractor na yan, ako naniniwala dyan na may katotohanan. Ang magagawa nila dyan, imbestigahan ng malalim at wag na wag papalitan si Senator Marcoleta. Dahil siya ang may hawak ng investigasyon, siya ang nagsimula ng investigasyon, at siya ang porsigidong lumabas ang katotohanan, kaya dapat hindi palitan. Ngayon, ang tanong ko lang, ano ang grounds at bakit papalitan? At sino ang ipapalit? Yan, big question mark yan. Kaya yung kay Diskaya, sorry to say, she is a victim. Biktima rin siya ng mga suwapang nakurakot na taong gobyerno. So, Pops, anong sa tingin mo, kung sakasakali man tutuluyang mapalitan si attorney or Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon, saan kaya patungo ang investigasyon na to? Manipulation! Manipulated! Wala na tayong aasahang investigasyon dyan na magiging competent o magiging fair justice o fair result. No! Yan nga ang purpose, kaya nga papalitan dahil gusto nila manipulado. Kontrolado nila at manipulado nila ang mga nagaganap na investigasyon. Hindi naman dapat palitan. Dapat nga matuwa sila dahil napaamin na nga ni Senator Marcoleta, ba't kailangan mong palitan? After all na napaamin mo, tsaka mo papalitan. Nakikita mo na palapit ka na dun sa katotohanan. Palapit ka na sa tagumpay ng investigasyon. Palapit ka na sa hustisya para sa mga mamayang Pilipino na naapektuhan ng mga pagbaha dahil sa nawalang proyekto, ghost project ng DPWH. Kaya dapat hindi palitan. So, ngayon, nakita naman natin, kung sakasakaling magbabago yung halimbawa, matuloy ito, umamin na yung Diskaya. Sa tingin mo, ano kayang kahinatnan nito? Kasi umamin sila na ang chairman ng Blue Ribbon si Rodante Marcoleta. Sa tingin mo, magiging okay pa kaya? Magiging safe pa kaya? Hindi na nga. Hindi na nga talaga magiging okay kasi manipulado na. Kumbaga, at saka isa pa, nanganganib din ang buhay ni Contractor Diskaya dyan. After all na inamin ko, tsaka yung pinalitan yung pinagtitiwalaan ko nag-iimbestiga. Dapat nga talagang hindi palitan No more question. If you are incompetent for the investigation, you must to be replaced by competent. But who is competent? Senator Marcoleta. He is the only one sincere to dig the investigation of Ghost Project DPWH. Kaya hindi dapat. Dapat talaga palitan. Bago umamin or kumanta itong pamilya Diskaya, may mga inihayag din or binunyag din si Toby Chanco patungkol naman kay Saldico. Ano yung opinion mo doon? Ano ba yung inihayag niya? Idinamit niya din si Saldico patungkol nga dito sa mga anomalya na ito may kaugnayan nga. Si Saldico, si Martin Romualdez, ayon na rin kay Diskaya, hindi ayon sa akin, meron talagang involvement. Kasi walang uso kung walang apoy. Walang uso kung walang apoy. Walang krimen kung walang ebidensya. Kaya, yan kay Saldico, let's face the reality, is involved. Ngayon, ang magagawa niya, huwag siya lumabas ng ibang bansa, harapin niya yan. Bakit kung time na investigasyon, saka siya lumabas ng ibang bansa? At saka yan additional lang. Kasi may idea ako para dyan Dapat yung mga nasasalang dyan na nai-involve ang mga pangalan, dapat meron na kagad dyan, hold departure order. Hold departure order sa DOJ, sa NBI, sa immigration. May SDO dapat yan. Lahat ng involved. Kahit nga hindi pa nababanggit ang pangalan at na alam nila na
pwedeng maging involved o may posibilidad na involved, dapat may mark na kagad yan, red mark na kagad, o huwag lalabas ng bansa yan kasi maiimbestigahan yan sa Committee of Blue Ribbon. Merong iniimbestigahan. On the way ang investigation, walang lalabas. Merong hold order departure. May hold departure order, HDO. Kaya dapat may issuance of HDO yan. Nakalabas ng bansa. Paano may imbestigahan? Ang tanong, kung wala siyang involvement, ba't kailangan mo lumabas ng bansa? Di ba dapat, ba't ako nadamay dyan? Pupunta ako dyan. Kahit nga hindi ka imbitahan, pag nadamay ang pangalan mo, unang reaksyon mo, magalit Ang linis ng pangalan ko, iningatan ko to, gaganyanin nyo lang ako, pupuntahan ko kayo dyan. Yan ang reaksyon ng isang inosenteng tao. Hindi na to usapin ng politika kahit pangkaraniwang tao. Ang unang-unang reaksyon ng isang pangkaraniwang tao na napagbibintangan sa isang kaso ay dumepensa. Ipagtanggol ang kanyang sarili, kumuha ng isang magaling na abogado to defense his side. Hindi yung biglaan nagkasakit, tumakbo ka doon. Guilty yun. That is a grounds for guilt. Guilty. Kaya yung sinasabi mo na tanong mo kabayan na kung ano yung involvement o bakit nabanggit, talagang pasok siya sa banga. Involved siya. At kailangan niya magpaliwanag, hindi sa Senado lang. Magpaliwanag siya sa mga mamamayang Pilipino na naapektuhan ng ghost project ng DPWH. Yan ang katotohanan. Dapat magpaliwanag siya hindi lang sa Senado, bagkus sa mga mamamayang Pilipino na naapektuhan ng mga sobra-sobrang pagbaha. Kuhaan lang kita doon, sir, ng opinion patungkol doon sa naging nakaraang interview ni BBM na umiyak-iyak pa siya Ang sinabi niya kasi hindi niya matanggap na ganito ang ginawa, naghihirap daw yung mga tao. Ano yung opinion mo doon? Kasi umiyak-iyak pa siya doon sa sa interview sa kanya, naawa doon sa mga tao Ang opinion ko doon, for my observation and my heart, drama. To get the sympathy of public and to show to the public that I am innocent. But it's too late. Naiimbestigahan na. Yung pag-iyak-iyak, madaling gawin yan. Lalo na sa politika ka. Sanay ka na sa mga ganyan. Sanay na. Ang pangkaraniwang tao nga, kaya magdrama Ikaw pa na nasa public property ka, public own ka, nasa publiko ka. Sanay ka na sa mga ganyang sitwasyon na kaya mong paluhain ang mata mo sa pamamagitan lang ng iyong fake emotion. Kaya yan is a big drama. Dahil kung yan talagang sincere siya na nasasaktan, wala nang mga investigasyon. Sino involved? Kulong. Sino pa? Kulong. Sino pa? Kulong. Lahat yan ikulong na. Paano mo makukulong yan? Kahit ako, kaya kung ako ang presidente. Isang executive order lang. Swak sa bangayang mga yan. Executive order lang. Isang executive order lang. Ginagawa yan ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Marcos nung kanyang ama. Maraming nagawang executive order yun. Batas din yun. Kaya lang yun yung hindi na dumadaan sa Senado. Hindi na dumadaan sa Kongreso. By virtue of my power as a president, I can make an executive order to protect the Filipino people. Executive order. Sa tingin mo, ano kaya yung, kasi kumukunik-kunik ngayon sa tingin mo, ano kaya yung dahilan ni BBM, bakit niya binuwag yung PACC? Galing mo. Yan ang isang dahilan kung bakit ngayon may mga ghost project. Dahil wala ng PACC, di ba? Siyempre, wala nang mag-iimbestiga sa mga anomalya ng mga gobyerno. Kaya nga gusto nga rin nilang ilagay si DOJ Remulla sa ombudsman Dahil gusto na nga nilang i-manipulate yan lahat. DOJ, tapos PACC, tinanggal, o DOJ, aalisin, dadali sa ombudsman. Anong dahilan? Bakit kailangan ilipat sa ombudsman yan? Anong dahilan? Kasi ang bawat bagay na ginagawa natin, mabuti man ito o masama, ay mayroong dahilan. Kaya ang pagtanggal kay Remulla, papunta from DOJ to Ombudsman, may dahilan. At yan ay may kaugnayan na rin sa pagtanggal sa PACC. Tinanggal ang PACC, why? Because PACC is related to the corruption. The Presidential Anti-Corruption Commission. Isipin mo yun,
meron tayong sangay o departamento na magbabantay para sa kaban ng bayan na hindi mapariwara. Eh tinanggal mo, sino ngayon ang magbabantay? Di ba wala? Eh ang ombudsman maghihintayan din ng reklamo. Kung may reklamo, saka lang action yan. Oh. Eh ang PACC talagang in-field, in-internal, in-external, talagang umiikot yan. Hawak din nila ang korupsyon. Kaya tinanggal na nila yun, tinrabaho na nilang maalis yun para wala nang mag-iimbestiga sa mga korupsyon. Yan ang pinaka-ugat, bro. Ano ba talaga ang papel ng ating pong mga meaning uniform, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin, talking about the corruption? Base ho sa yung nalalaman. Anong ibig mo sabihin men in uniform? Mga military natin, PNP, AFP, PNP. Yan lahat ng ating PNP. May power ba sila na manghimasok sa mga ganitong usapin? Sa totoo lang, 100% meron eh. Kasi ang sinumpaan nilang tungkulin, alam mo, ang sinumpaan tungkulin ng ating mga AFP, PNP, to protect and to serve. Sino ba ang sinasabihan doon sa kanilang motto? Yung slogan na to protect and to serve. Sino ba? Yun ba ay naka-address sa Pangulo? Naka-address sa mga congressman? Naka-address sa mga senador? Diba hindi? To protect and to serve Filipino people. Sworn. Sumumpa na ipagtatanggol ang kapayapaan at ang seguridad ng bansang Pilipinas at ng mamamayan nito. Yan ang duty and responsibility and the principle of AFP and PNP. Ang proteksyonan ang kalagayan ng ating bansa. Ngayon, kung may nagaganap na ganyan, wala naman silang direktang kapangyarihan, pero meron silang karapatan na magsabi na sobra na itong nangyayari sa atin. Kailangan din nilang magpahayag na oppress na ang mga mamamayan. Naghihirap na ang bansa. Dapat ang loyalty ng ating mga AFP at PNP wala sa Pangulo, wala sa Congressman, wala sa Senador, nasa buong mamamayang Pilipino. Especially tayong mga walang kakayahan. We are civilian. We are powerless. Na dapat kailangan natin ng proteksyon ng military, proteksyon ng mga pulis para tayo magkaroon ng magandang pamumuhay at payapa. Kung tayo ay nagdurusa na sa baha dahil sa pangungurakot nila, pwede na kayong kumilos. Hindi para mag-alsa, kumilos para makipag-communicate, makipag-dialogue na, Mr. President, ano ang nangyayari? Nakakaawa na itong ating bansa. Lubog na sa baha. Dahil sa mga pangungurakot ng mga gabinete, ng mga congressman, ng mga taong nasa gobyerno. Kami bilang AFP, bilang PNP, ano ang gagawin namin? Dahil kami mismo apektado ng mga pangyayaring ito. Hindi lang kami ginawang sundalo para maging tagapagtanggol ninyo. At magsawalang kibo. At maging bulag, pipi at bingi sa mga nangyayaring kaganapan ng ating bansa. Kung tutusin, ang ating AFP at PNP ang mas merong major concern. Kasi sila nagtataas ng kamay para ipagtanggol ang mamamayang Pilipino at ang bansa nito. Tayo ba tumaas ng kamay? Na Pilipinas, pagtatanggol ka namin. Mga mamamayang Pilipino, pagtatanggol namin kayo. Gumanon ba tayo? Wala tayong ganon because we are a civilian. So, dapat talaga, ang ganda ng tanong mo, Brad. Thank you sa tanong mo. Salamat. Maraming salamat sa tanong mo. Dahil ako nagtataka rin, bakit walang kibo ang ating AFP, ang ating PNP, na sila maraming star, na meron silang pinaghirapan nila yan. Yan ay dignity. Dignity with integrity. Na dapat hindi na sila nagsasawalang kibo dahil ito ay usapin na ng bayan at mamamayan. For sake of new generation. Paano na mangyayari sa next generation kung mananatili tayong bulag at pipi sa nangyayari ngayon? Sino pa ang magpapahayag? At kung hindi tayo, sino? At kung hindi ngayon, kailan? Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas. Kung ako nagkataon lang na kahit wala akong star, nasa AFP lang ako o nasa PNP ako, baka, di ko alam kung anong mangyayari. Dahil baka
Hindi ko dalawa patutunguhan, kundi maging rebelde ako o maging assassinator ako. Hindi ko masabi kung ano magiging kalagayan ko kung ako'y naging isang military. Bro, bilang Pilipino, sa tingin mo, gaano na nga ba kalala ang korupsyon at kahirapan na nararanasan ngayon ng ating bansa, ng ating mga kababayang Pilipino? Sobra. Bro, sobra. Dati ang mga mamayang Pilipino namumuhay ng payapa without politics. Wala tayong pakialam sa politika kahit ako. Wala akong pakialam sa politika ng panahon ko. Ako'y namumuhay. Nagtrabaho ko bilang isang OFW. Nag-abroad ako. Mas alos kalahati ng buhay ko sa ibang bansa ko ginugol. Wala akong pakialam sa politika na yan. Oo, naging loyalista ako. Pero hindi ako namumulitika. Hindi ako involved talagang. Ngayon talagang very active, kailangan updated tayo dahil pag hindi natin alam ang nangyayari, wala. Sabi nga delikado o mapanganib ang isang taong nangingialam na wala namang alam. Kaya kailangan, katulad ko, nagsasalita ako ng ganito, dapat may alam ako. Hindi pwedeng salita lang ako ng salita dito, wala namang pala akong alam. Diba? Kailangan may alam ka dahil hindi maganda ang mangialam nang wala kang alam. At itong pangingialam na to, in good sake, sa ikabubuti. Kasi kailangan na natin magsalita. Hindi tayo lumalaban sa gobyerno para wasakin ang gobyerno, para mawalan ng gobyerno. Hindi. Kaya nga merong constructive criticism. At yan ay realidad. Na kapag may diskontento ang mga tao, talagang may maririnig kang negatibo. At tanggapin mo yun. Ang magagawa mo pag nakarinig ka ng criticism, baguhin mo ang sistema. Mula sa bulok, hanguin mo para maging sariwa ito, para mabago. Reforma. Isang tunay na terminology, reforma. Reformahin natin ang Pilipinas, reformahin natin ang usaping politika, reformahin natin ang sistema. At mangyayari lamang ito sa isang pagkakaisa. Kaya ako, nakikiusap ako, na itong sobrang korupsyon, sobrang kahirapan, napakalalim na. Sobra-sobra na, kawawa na ang mamayang Pilipino. Tingnan mo, nauubos ang kanilang mga panahon sa mga investigasyon. Hindi na nila natututukan ang tunay na problema o ugat ng problema ng bansang Pilipinas. Hindi nila nakikita na tayo pinagtatawanan na ng ibang bansa. Yung mga kapitbahay nating bansa ng Indonesia, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Japan, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, pinagtatawanan na tayo. Bakit? More politics tayo. And less public service. Bakit ko nasabi? Tingnan mo, halos lahat sila, panahon nila nasa investigasyon ng flood control project. Supposed to be, dapat lang din, pero ibig ko sabihin, wala man lang nag-aasikaso o nagsusulong para sa kaunlaran. Wala. Wala man lang gumagawa ng batas para pababain ang bayad ng kuryente. Wala man lang gumagawa ng batas para pababain ang bayad ng tubig. Wala man lang gumagawa ng batas para ang mga pamilya natin, yung mga ano natin, binibili natin, mapamura, yung mga pagkain, bumaba. Walang nakakagawa ngayon yan kasi nababaliwala. Kasi nga nakatutok sila sa politika. They are concentrated and focusing in politics issue. But in reality, for the welfare, protection, and development of this country is nothing. They only thinking the development of their pocket. That is their buwaboy. Buwaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamon ng pondo ng bayan. That is called buwaboy. Pero tanong ko lang ulit ito. Dahil hanggang sa ngayon, sinasabi ng mga loyalista na dapat daw nating pasalamatan si BBM dahil siya daw ang nag-expose nitong mga corruption talking about sa mga ghost project and mga palpak na mga flood control. Ang babaw ng mga loyalista, no? Paano mo masasabing nag-expose? Ha? Balikan natin yung issue nung unang pumutok yung 5,500 flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Balikan natin, ha? Sino nagsabi nun?
Si BBM. Si BBM. Yan si BBM. Siya ang nagsabi in front of public by SONA na ang natapos na project sa flood control is 5,500. At marami pang kasunod. Ito ang tanong. Pag sinabi mong natapos na, may 5,500 na finish contract, completion of contract of the project of flood control project under DPWH, Department of Public Works and Highway. So, if you pronounce in public that 5,500 is finished, so project is there. And the fund is there. Ang tanong, nasaan ang project? Wala. Bakit natin nasabing wala? Bumaha! Tampak ang baha. Saan mang sulok ng Pilipinas, puro baha ang inabot ng mga mamayan. Ang tanong, kung walang project na nakita, nasaan ang pondo? That said project declared is completed. So where is the fund? Where is the project? Wala. Oh, paano nila sasabihin na magpasalamat tayo kay Pangulong BBM? Why we are thanking for that president? Why? And how? Samantalang siya nagsabi na may natapos, tapos ngayon sasabihin siya nag-iimbestiga? Di ba meron pa nga siyang kinatwiran? Merong flood control project na bangga ng barko. Oh, ibig sabihin meron, tapos nabangga, aayusin na lang uli. Nasa pa yung iba, isa pa lang yun. 5,500 yung diniklara mo. Verbally you are pronounced that project is 5,500. That is considered finished. Kasi sabi mo nga, 5,500 na natapos at marami pang kasunod. Paano pa sasalamatan? Di ba meron pa siyang kinatwiran? Merong flood control project na overwhelm lang. Na overwhelm nga, saan nga? Pinersonal mong chinek, in-inspection mo. Wala. Bro, nararamdaman natin ngayon ang talagang talamak na corruption sa ating bansa. Sa tingin mo, bakit kaya nangyari ang lahat ng ito sa pamumuno ni BBM? Ano yung masasabi natin na talagang weak siya or anong opinion mo dyan? Ang tingin ko dyan, lack of political will. Number 1 yan. Lack of political will. Second, no proper decision making. Number 1, political will. No decision making. Bakit ko nasabi? Hindi naman siya nagdidesisyon talaga ngayon. Based to my own opinion. Hindi. At yan ay pinahihintulutan niya na mangyari. Yung GAA, sino ba ang nag-insert nun? Sino ang mga author dun sa GAA? Yung insertion. Sino author nun? Bakit nangyari yun? Bakit napahintulutan yun? At ito pa ang isa. Sino ba sa gobyerno o sa bansa natin na mayroong kapangyarihan at mayroong final signature? Sino? Hindi ko napanggitin, pero sino? Tao na lang ang mag-isip. Sino? Ang pumipirma. Last signature yan Last hand. Ang last hand, sino? Daraan kasi yan sa mga engineer, sa district, sa contractor, sa kung saan-saan. Tapos may congressman pa, may senador pang sumisingit na hindi naman dapat ma-involve. Pero dahil nga sa abuse of power and because of corruption, they are involved. You know, in the Philippine politics, if money is there, politics is there. It's very sad. Nakakalungkot isipin na ang bansa natin ay nilalamon na ng sistema ng pera. Ang masaklap dito kasi, mayayaman na sila. Overflowing na ang pera, overflowing na ang property sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero hindi pa rin tumitigil.
talagang sinasaid nila ang pondo ng bayan na hindi nila naiisip, merong mga bagong nilalang. Merong mga sanggol na isinisilang na dapat naman sana makatamasa ng ginawa. Yung mga anak natin, mga apo natin, saan na patungo yan? Tayo wala na, pawakas na tayo. Ilang panahon na lang, bye-bye Philippines tayo. Ang next generation, naharapin nila puro korupsyon ng bansang Pilipinas. At sisisihin nila sino? Tayo! Bakit ang tatay ko? Meron palang ganun na nangyayari. Ba't hindi sila lumaban? Ba't hindi sila nagsalita? Bakit hindi sila nagpahayag sa gobyerno? Ito kami ngayon. Ang tuition fee, hindi na kami makapag-aral kasi ang mahal na. Hindi na kami makakain ng masarap. Dahil nilamon na ng korupsyon ang sistema ng gobyerno. At ang nanatili sa pamamahala ay puro mga buhaya at baboy.